Hoy, bago ko simulan ang video na ito, nais kong tanungin kayo ng isang bagay. Alam ba ninyo na simula Mayo 1, 2026, maaaring mawala ang inyong driver's license kung hindi kayo kumilos ngayon? Ostia! Maraming senior citizens ang hindi pa nakakaalaman ng bagong patakaran ng LTO na direktang nakaapekto sa kanila. Kaya panoorin ninyo ito hanggang sa katapusan dahil ang impormasyong ito ay maaaring magbago ng inyong buhay. Mga kaibigan, isubscribe na po kayo sa aming channel na SS Pension Update para palagi kayong updated sa mga importanteng balita para sa inyong buhay at kinabukasan. At bago tayo magsimula, comment na po kayo sa baba at sabihin kung saan kayong lungsod nanood ng video na ito. Ito ay nagbibigay sa akin ng malaking motibasyon na patuloy na gumawa ng mga video para sa inyo. Ang mga senior citizens at pamilya nila, pakinggan ninyo ito ng mabuti. Simula Mayo 1, 2026, may malaking pagbabago sa mga patakaran ng driver's license sa Pilipinas. At kung hindi kayo handa, maaring ma-invalidate ang inyong lisensya. Hindi ito biro. Ang LTO ay nagpatupad ng bagong rules na direktang nakaapekto sa mga senior drivers mula sa medical requirements, renewal process, hanggang sa age restrictions na marami sa inyo ay hindi pa nakakaalaman. At ang pinakamalaking tanong ngayon, pwede ka pa bang magmaneho? Milyon-milyong senior citizens ang apektado ng pagbabagong ito. Ang iyong karapatang magmaneho, ang kalayaan mong pumunta kahit saan at kahit kailan ay nasa bingit na kung hindi mo alam ang mga bagong requirements. Sa video na ito, ibibigay namin sa inyo ang exact na bagong rules, kung sino ang apektado, ang mga dokumentong kailangan, at kung paano mapoprotektahan ang inyong lisensya bago pa mahuli ang lahat. Kaya kung gusto mong manatiling ligtas, legal at malaya sa daan, panoorin ang buong video na ito. Mga kaibigan, ang video na ito ay hindi lang para sa mga senior citizens. Ito ay para sa lahat sa mga anak, apo, asawa at kapatid ng isang senior driver. Dahil kung minsan ang pinakamahalagang impormasyon ay hindi naaabot ng mga taong pinakanangailangan nito. Kaya kung nandyan kayo ngayon, nasa tamang lugar na kayo. Simulan natin sa tanong na laging nasa isip ng bawat senior driver. Ligtas pa ba akong magmaneho at pinapayagan pa ba ako ng batas? Ang sagot ay hindi simple. Hindi ito basta oo o hindi. Ang bagong patakaran ng LTO ay may mga kondisyon, may mga requirements, at may mga limitasyon na kailangan ninyong maunawaan ng buo bago kayo umupo sa likod ng manibela. Bakit nagbago ang patakaran? Sa nakalipas na ilang taon, ang bilang ng mga aksidente na kinasangkutan ng mga matatandang driver ay patuloy na lumalaki. Yan ang pag-aaral ng World Health Organization ay nagpapakita na habang tumatanda ang isang tao, natural na nagbabago ang kanyang reaksyon, paningin at kakayahang magproseso ng mabilis na sitwasyon sa daan. Kaya naman, ang LTO ay nagpasya na palakasin ang kanilang medical evaluation system para sa mga driver na may edad. Ang layunin ay hindi para alisin ang karapatan ng mga senior na magmaneho. Ang layunin ay tiyakin na ang bawat tao sa kalsada ay ligtas. Ito ang unang bagay na kailangan ninyong malaman. Sa ilalim ng bagong implementing guidelines ng LTO epektibo simula Mayo 1, 2026, ang kategorya ng senior driver ay opisyal na nag-a-apply sa lahat ng licensed driver na may edad 60 taon pataas, hindi na 65. Si 60 na ang bagong threshold. Ibig sabihin, kung ikaw ay ipinanganak noong 1966 o mas maaga pa, ikaw ay apektado ng bagong patakaran na ito. Ang bagong classification ay may 3 subcategories. Una ay yung active senior driver, mga nasa edad 60 hanggang 69 na naipasa ang lahat ng bagong medical requirements at pinapayagang magmaneho ng halos walang limitasyon, maliban sa ilang uri ng sasakyan. Ang pangalawa ay ang restricted senior driver, mga nasa edad 70 hanggang 79 na may mga espesipikong kondisyon at limitasyon sa oras, distansya o uri ng kalsadang maaaring daanan. At ang pangatlo ay ang supervised senior driver. Mga 11 taon pataas na sa ilalim ng bagong rules ay maaari na lamang magmaneho kung may kasamang lisensyadong driver sa sasakyan. Malaking pagbabago ito na iintindihan ko.
Ngunit ipinaliwanag namin ang lahat ng ito habang tumatagal ang ating video. Ang pinakamahalagang bagay na dapat ninyong matandaan ang bagong mandatory medical evaluation para sa lahat ng senior drivers. Sa lumang sistema, ang medical exam para sa renewal ay halos formalidad na lang, simpleng physical check-up at tapos na. Pero sa bagong patakaran, ito ay lubhang pinalawak. Ang bagong Senior Driver Medical Evaluation o SDME ay binubuo ng 4 na bahagi. Una, mayroon na ngayong Mandatory Cognitive Assessment Test, isang serye ng mga tanong at gawain na sinusuri ang kalinawan ng pag-iisip, bilis ng reaksyon at kakayahan ng utak sa ilalim ng presyon. Hindi ito maaaring i-memorize. Ito ay isang tunay na pagtatasa ng iyong mental na kalusugan. Pangalawa, mayroon na ngayong mas komprehensibong vision test. Hindi na lang kung kaya mong basahin ang mga titik sa board. Susuriin na rin ang iyong peripheral vision, ang iyong night vision, at ang iyong kakayahang mag-adjust sa biglaang pagbabago ng liwanag. Pangatlo, may bagong cardiovascular screening na kasama sa proseso. Ang pagkahilo, bigla ang pagtaas ng blood pressure o mga kondisyon tulad ng atrial fibrillation ay maaaring maging sanhi ng aksidente. Kaya sinisiguruhin na ng LTO na suriin ang aspetong ito. At ang ika-4 na bahagi, mayroon na ngayong musculo evaluation. Isang pagsusuri kung ang iyong mga kamay, braso, paa at leeg ay kaya pa ring gawin ang mga galaw na kailangan sa pagmamano. Kasama na ang mabilis na pagtapak sa brake at lakas ng hawak sa manibela. Saan ninyo gagawin ito at magkano? Ang SDME ay maaaring gawin sa 3 paraan. Una, sa mga LTO-accredited hospitals at clinics na may espial na Senior Driver Assessment Centers. Ang opisyal na listahan ay makikita sa website ng LTO o sa pinakamalapit na LTO District Office sa inyong lugar. Pangalawa, sa mga participating government hospitals sa ilalim ng Department of Health kung saan ang bayad ay mas mababa o libre para sa mga may PhilHealth coverage. Pangatlo, at ito ay isang bagong feature para sa mga nasa probinsya at malalayong lugar. Meron na ngayong mobile assessment units na dadayo sa inyong komunidad. Ang schedule nito ay in-announce sa opisyal na social media accounts ng LTO. Tungkol sa bayad, ang SDME ay nagkakahalaga ng humigit kumulang PHP 500 hanggang PHP 1,000, depende sa pasilidad. Para sa mga may valid senior citizen ID, merong 20% discount na applicable sa lahat ng medical fees garantisado sa ilalim ng Senior Citizens Act. Huwag kalimutang dalhin ang inyong senior citizen ID sa araw ng inyong appointment. Pag-usapan natin ang step-by-step na proseso ng renewal. Una sa lahat, ang renewal window para sa mga senior drivers ay nagbago na. Ang mga driver na nasa edad 70 pataas ay kailangan ng mag-renew taon-taon tuwing 1 taon. Ang mga nasa edad 60 hanggang 69 ay maaari pa ring mag-renew tuwing 3 taon, pero kailangan pa rin nilang isumiti ang buong SDME sa bawat renewal. Ang proseso ay nagsisimula sa pagkuha ng appointment sa pamamagitan ng LTO's official online portal o sa pamamagitan ng pagtawag sa pinakamalapit na LTO District Office. Pagkatapos ng appointment, kumpletuhin ang SDME sa isang accredited na pasilidad hindi bababa sa 10 araw bago ang inyong LTO appointment para magkaroon ng sapat na oras para maproseso ang resulta. Sa araw ng inyong LTO appointment, dalhin ang inyong kasalukuyang driver's license, SDME results na may official seal, senior citizen ID, PhilHealth ID at proof of address tulad ng utility bill o barangay certificate. Dalhin ang mga original at 2 photocopy ng bawat dokumento. Maraming tao ang napahuli dahil kulang ang photocopy, kaya siguraduhing kumpleto na kayo bago lumabas ng bahay. Tungkol sa mga restriction codes, batay sa inyong SDME results, maaaring may mga dagdag na restriction na ilalagay sa inyong lisensya. Halimbawa, kung mahina ang inyong night vision, maaaring may restriction na daytime driving only. Kung may limitasyon sa inyong kognitibo o pisikal na estado, maaaring may driving radius restriction. Halimbawa, 50 km lang mula sa inyong tirahan. Ang mga restriction code na ito ay hindi hukuman sa inyo.
Ito ay katibayan ng inyong responsibilidad bilang driver. Tanggapin ito ng buong puso dahil ang pag-unawa sa iyong mga limitasyon ay tanda ng isang tunay na matalinong driver. Kailangan ding malaman ang mga kahihinatnan ng hindi pagsunod. Kung mahuhuli kang nagmamaneho ng walang na-update na lisensya, ang multa ay PHP 3,000 para sa unang pagkakataon, PHP 6,000 at posibleng 6 na buwang suspension sa pangalawang pagkakataon. At sa ikatlong pagkakataon, ang inyong lisensya ay maaaring i-revoke ng permanente. Higit pa rito kung mangyari ang aksidente habang nagmamaneho ka ng walang tamang lisensya, ang iyong insurance ay maaaring hindi mag-cover. Ikaw mismo ang mananagot sa lahat ng pinsala, medikal na gastos at legal na aksyon. Ito ay isang bangungot na walang gustong maranasan. Kaya narito ang ilang praktikal na payo. Una, huwag maghintay hanggang sa huling minuto. Ang SDME ay maaaring tumagal ng ilang araw at ang LTO appointment ay may ilang linggong pag-antay simula ng maaga. Pangalawa, kumain ng maayos at magpahinga ng sapat bago ang inyong SDME. Huwag kumain ng sobrang alat o sobrang matamis bago ang cardiovascular test. Huwag magpuyat at ibigay sa doktor ang listahan ng inyong mga gamot. Pangatlo, huwag matakot na humingi ng tulong sa inyong pamilya para sa online booking at pag-prepare ng mga dokumento. At pang-apat, para sa mga pamilya, maging matiyaga at mapagmalasakit. Ang driver's license ay hindi lang isang legal na dokumento para sa inyong magulang o lolo at lola. Ito ay simbolo ng kanilang kalayaan at dignidad. Suportahan sila, samahan sila, at hayaan silang maranasan ang prosesong ito ng may dignidad. Bago tayo magtapos, gusto kong ibalik kayo sa malaking larawan. Ang bawat taon, libu-libong pamilya ang nasasalanta ng mga aksidente sa kalsada sa Pilipinas. Ang bawat patay sa daan ay isang ama, isang ina, isang lolo, isang lola, isang kaibigan. At kung ang bagong patakaran na ito kahit gaano kahirap ay makapipigil sa kahit isang aksidente at makakapag-save ng kahit isang buhay, sulit ang lahat ng abala. Ang bagong driver's license rules para sa mga senior ay hindi paraan ng pamahalaan para bawasan ang inyong halaga. Ito ay isang pagkilala na ang buhay ng bawat tao sa kalsada, maging senior driver o batang nagtatawid, ay mahalaga at dapat protektahan. Ang tunay na kalayaan ay ang kakayahang mamuhay ng ligtas, ng may dignidad at ng may responsibilidad sa ating kapwa. Kaya ang inyong dapat gawin ngayon, pagkatapos ng video na ito, kunin ang papel at ballpen at isulat ang expiration date ng inyong driver's license. Pagkatapos, tawagan o bisitahin ang pinakamalapit na LTO Accredited Senior Driver Assessment Center at itanong ang tungkol sa SDME requirements at schedule. Hindi bukas, hindi sa isang linggo ngayon. Ang kalayaang magmaneho. Yung kalayaang pumunta kahit saan at kahit kailan ay isang bagay na maraming taon na ninyong tinatamasa. Huwag hayaang mawala ang kalayaang iyon dahil sa isang medical exam na nagagawa naman ninyong tapusin. Kaya ninyo ito at kami, ang inyong komunidad, ang inyong pamilya at lahat ng nagmamahal sa inyo nandito para samahan kayo sa bawat hakbang. Salamat sa inyong oras at tiwala. I-like ang video na ito, i-share sa inyong mga kakilalang senior driver, at huwag kalimutang i-subscribe sa aming channel na SS Pension Update para palagi kayong updated at para mas mabilis na makuha ang aming susunod na video na puno ng mahahalagang impormasyon para sa inyo. Hanggang sa susunod.